na naman ng ulam? Nakasimangot na reklamo ni Chana sa ama. Tatay naman, bakit palaging tuyo na lang? Nag-iisa na nga lang akong anak mo at dalawa na nga lang tayo. Hindi mo ba ako mabigyan ng masarap na ulam at magandang buhay? Anak, alam mo namang extra lang si tatay ngayon. Mahinahong sabi ng ama ni Chana. Nag-iipon tayo pang tuition mo, diba? Malayo pa naman yun. Sana man lang mabigyan mo ako ng masarap na ulam. Inis na sabi ni Chana. Yung ibang tatay, ang sarap ng pinapakain sa anak nila. Bakit kasi ikaw pang naging tatay ko? Nasaktan ang ama ni Chana dahil sa sinabi ng anak. Ginagawa rin naman niya ang lahat, pero hindi pa pala sapat. Bukas anak, bibilhan kitang chicken. Pinilit ngumiti ng ama ni Chana kahit pa naiiyak na ito. Hindi sumagot si Chana at umirap lang. Pagkatapos kumain ni Chana ay agad itong nagtungo sa kwarto at nag-cellphone. Ang ama niyang pagod at masama pakiramdam ang nagligpit. Ayos lang naman sa ama ni Chana dahil sanay na siya sa kanyang anak. Nang sumapit ang kinabukasan ay maagang nagising ang ama ni Chana. Kahit sobrang sama ng pakiramdam nito at nilalagnat, nilutuan niya ang kanyang anak ng almusal at kumain siya bago umalis para magtrabaho. Extra sa construction ang ama ni Chana. Mamayang hapon pa ang pasok nito, kaya i-extra muna siya bilang kargador sa palengke. Anak, alis na si tatay ha? Paalam nito sa anak niyang tulog pa rin. I love you anak. Ngumiti ang ama ni Chana bago umalis at nagtungo sa palengke. Talagang mabigat ang katawan nito at nahihilo ito, pero nangako siya sa anak. Ayaw nito madagdagan pa ang galit ng anak sa kanya. Si Chana naman ay nagising dahil sa kanyang alarm clock. Inis siyang bumangon at nagtungo sa banyo para maligo dahil may pasok pa siya. Pagkatapos maligo ay tinignan niya ang almusal. Napasimangot siya dahil itlog na naman. Kahit naiirita si Chana ay wala siyang nagawa dahil gutom siya. Kailan ba kami aasenso? Hirap talaga kapag yung tatay mo hindi nakapagtapos. Pabulong niyang reklamo. Pagkatapos kumain ay pinabayaan lamang ni Chana ang mga hugasan at hahayaan na ang pagod niya pang ama ang maghugas. Chana, Starbucks tayo mamaya. Pag-ayon ng kaibigan ni Chana sa kanya. Starbucks? Tinignan ni Chana ang kanyang wallet. May pera pa siya. Kaso, baon niya iyon para sa 2 linggo. Sure, nakangiting tugon ni Chana. Kahit kasi walang-wala si Chana at alam niyang hindi siya makakasabay sa mga kaklase at mayayaman niyang kaibigan, mahilig pa rin siya makipagsabayan. Ayaw ni Chana na tumanggi palagi dahil ayaw niya ma-left out, kaya puro siya pagpapanggap. Nang sumapit ang vacant nila, ay agad silang nagtungo sa Starbucks. Kung anong in-order ng mga kaibigan niya, ganoon din ang in-order niya, kaya ubos agad ang kanyang baon na pang 2 linggo niya. Chana, anong ganap sa birthday mo? Tanong ni Andrea. Debut mo yun, di ba? Napaisip naman si Chana, kaya hindi siya nakasagot. Debut nga niya at pangarap niya talaga ang bongga. Ang pinoproblema niya ay baka hindi ito maibigay ng kanyang ama. Basta, sabihan ko na lang kayo, sagot ni Chana. Promise kong bongga yun. Mas kakabugin ko pa ang debut ni Jasmine. Excited na agad ang regalo namin para sa'yo, sagot ng kanyang kaibigan. Pagkatapos nila sa Starbucks ay bumalik na agad sila sa school nila. Hindi makapag-focus si Chana sa klase dahil iniisip niya ang kanyang debut. Gusto ni Chana na mapahanga ang kanyang mga kaibigan. Na mag-uwian ay agad umuwi si Chana. Wala pa ang kanyang ama, kaya inis na nagsaing siya at naghugas. Ang tagal mo! Ako tuloy ang gumawa ng gawain mo. Inis na sabi ni Chana sa ama. Anong ulam? Baka itlog na naman ha? Manok. Sagot ng kanyang ama at matamlay na ngumiti. Inagaw ni Chana ang ulam at isinalin. Ang ama naman ni Chana ay nagbihis. Anak, pwede mo ba ako ibiling gamot? May lagnat kasi ako.
Sabi ng ama ni Jana. Medyo naawa si Jana sa ama, kaya sumunod na lang siya. Nang makabalik si Jana ay nakahain na, kaya naupo na lang siya. Tay, wala na akong baon, sabi ni Jana. Nag-Starbucks kami kanina kaya nasagad ako. Ano? Pero, pang 2 linggo mo yun ah. Mahinahon sabi ng kanyang ama. Eh anong gagawin ko? Hindi ako makikipagsabayan? Mawawalan ako ng kaibigan kapag ginawa ko yun. Inisasabi ni Jana. Halibhasa, wala kang pakialam sa akin. Sige, magbibigay na lang ulit ako. Mahinang sabi ng kanyang ama. At saka, yung debut ko pala, malapit na. Sabi pa ni Jana. Gusto ko yung fairy team at bongga. Lalampasan ko ang debut ni Jasmine. Kaya dapat, maging maganda yun. Imbitado rin ang mga kaklase kong mayayaman. Kaya wag mo akong ipahiya. Anak, hindi kaya ni tatay ang gusto mo. Sabi ng ama ni Jana. Simpleng handaan lang ang kaya ko kaya pasensya ka na. Ano? Hindi pwede yun. Maktol ni Jana. Gawan mo ng paraan. Responsibilidad mo yun dahil anak mo ko. Jana, hindi talaga kaya. Lahat naman ibinibigay ni tatay, di ba? Yun lang talaga ang hindi ko kaya ngayon. Pagpapaunawa ng ama ni Jana sa anak. Hindi ko kaya kumita ng ganoong kalaking pera. Wala kang kwenta. Sana pinampun mo na lang ako sa mayaman. Galit na sabi ni Jana. Hindi naman nakapagpigil ang ama ni Jana at nasampal ang anak. Pero agad siya na-guilty nang umiyak ang kanyang anak. Sorry anak. Sabi ng kanyang ama. Sana wala ka na lang sa buhay ko. Galit na sabi ni Jana bago padabog na pumasok sa kanyang kwarto. Nangihinang napaupo na lang ang lalaki at napaluha. Napasa po siya sa kanyang muka at tumagulhol na lang. Mas lalong sumama ang kanyang pakiramdam dahil sa nangyari. Itinabi na lang ng lalaki ang pagkain nila ng kanyang anak. Ininom niya yung gamot bago magtungo sa kanyang kwarto. Sinisisi rin ng lalaki kung bakit hindi niya maibigay ang gusto ng kanyang anak. Kung sana ay maayos ang kanyang trabaho, sana ay hindi sila ganito. Dahil sa nangyari, hindi pinapansin ni Jana ang kanyang ama. Sobra talaga ang galit niya dito. Palaging late umuuwi si Jana at kung minsan ay hindi pa siya umuuwi. Sa tuwing magtatanong ang ama ay binabaliwala ito ni Jana. Jana, bakit hindi ka umuuwi palagi? Tanong ng ama ni Jana sa kanya. Wala akong pakialam sa iyo, kaya wag mo akong kausapin. Sagot ni Jana sa ama. Jana, nag-aalala lang ako. Sagot ng kanyang ama. Jana, hindi na mabuti ang ginagawa mo. Paano kung may mangyari sa'yo, ha? Ano gusto mo? Uwian kita? Kahit sino naman ay hindi matutuwang uwian ng kagaya mong walang kwenta. Singhal ni Jana sa ama. Puro ka pasakit sa akin? Hindi mo maibigay ang mga bagay na gusto ko. Simpleng debut na nag-iisang anak mo, hindi mo maibigay. Gusto mo talaga yung debut? Huminga ng malalim ang ama ni Jana. Sige, ibibigay ko. Kung yan ang paraan para mawala ang galit mo sa akin, ibibigay ko sa'yo. Sumapit muli ang kinabukasan at maagang umalis ang ama ni Jana. Ibibigay niya ang hiling ng anak kahit iligal ang kanyang gawin. May nag-aya kasi sa kanya sa isang black market. Ibebenta ng lalaki ang kidney niya para sa debut ng anak. Alam niyang delikado iyon at bawal, pero gagawin niya pa rin. Gusto ng ama ni Jana na maibigay ang gusto ng anak para hindi na ito magalit sa kanya. Naku sir, mahina po ang puso niyo, kaya hindi kayo pwede rito. Sabi ng staff sa illegal market. Pagkatapos siyang i-examinin. Maari po kayo mamatay kung sakali. Ayos lang po. Sabi ng ama ni Jana. Basta po, yung pera ipang-ayos yung sa debut ng anak ko. Fairy team po ang gusto niya. Yung matitira po, pakibigay sa kanya ha.
Kailangan niya yun sa pag-aaral. Nakailang tanggi pa ang staff pero wala ring nagawa dahil sa pamimilit ng lalaki. Next week ang operasyon ng ama ni Chana, kaya sinulit nito ang araw at paglalambing sa anak. Mukhang may pera ka yata at nag-aya kang kumain tayo sa labas? Tanong ni Chana. Oo, Sagot ng ama niya. lahat ng gusto mo ay bilhin mo ha. Tingin din tayo ng gown na susuotin mo para sa debut. Nagliwanag ang mga mata ni Chana at agad na patango. Sinulit ng ama ni Chana ang date niya kasama ang anak. Namili din sila ng gown ng kanyang anak. Ang ganda mo. Kamukhang kamukha mong ina mo. Sabi ng kanyang ama habang nakatingin sa anak. Sinusulit niya talaga makita ang anak na suot ang gown nito dahil hindi makakapunta ang lalaki sa debut ng anak dahil iyon ang araw ng kanyang operasyon. Ibibilin na lang ng ama ni Chana ang anak sa ninong nito bilang kapalit niya muna. Lumipas ang araw ay nagtaka si Chana dahil ilang araw hindi umuwi ang kanyang ama. Ang kasama niya tuloy sa pag-aayos ay ang kanyang ninong at mga kaibigan. Sa tuwing nagtatanong si Chana sa ninong niya, ang sinasagot lamang nito ay nasa trabaho ang kanyang ama. Hanggang sa sumapit ang debut ni Chana, wala pa rin ang kanyang ama na dapat ay escort siya, kaya medyo nagtampo siya. Ninong, wala si tatay? Tanong ni Chana. Baka papunta na. Sagot lang ng kanyang ninong. Tumango si Chana at nag-focus na lamang sa kanyang debut. Sobrang saya ni Chana dahil akala niya ay hindi matutupad ang pangarap niyang debut. Lahat ng hiniling niya sa ama ay tinupad nito. Kahit nagtataka si Chana kung saan kumuha ng pera ang kanyang ama, hindi na lang siya nagtanong. Masyado mong kinabog ang debut ko ha, sabi ng kanyang kaibigan na si Jasmine. I'm so happy for you, Chana. Welcome to legal age. Thank you, girls, tugon ni Chana. Punong-puno ng kasiyahan ang debut ni Chana. Ngunit medyo malungkot siya dahil wala na ang kanyang ama. Natapos ang selebrasyon at hindi lumitaw ang ama ni Chana. Kaya pinilit na niya ang ninong niyang sumagot. Ninong, nasaan ba talaga si tatay? Tanong ni Chana. Mahalagang araw ko ito, kaya dapat nandito siya. Chana, patay na ang tatay mo. Sagot ng kanyang ninong, kaya natigilan si Chana. Chana, para sa debut mo, nagbenta ng kidney ang tatay mo sa black market. Kaso failed ang operasyon, kaya wala na siya. Tila gumuho ang mundo ni Chana dahil sa kanyang narinig. Agad siyang nagpasama sa kanyang ninong kung nasaan ang kanyang ama. Dumiretso sila sa morgue at doon ay nakita ni Chana ang kanyang ama. Wala ng buhay, ngunit may ngiti sa labi. Tatay! Agad dinaluhan ni Chana ang ama. Tatay! Gising ka na! Hinihintay kita sa debut ko eh! Tatay ko, wag mo kong iwan. Promise ko na, hindi na ako magiging masamang anak. Tatay, hindi na ako hihingi ng kung ano-ano. Kahit anong gawing pagmamakaawa ni Chana ay baliwala dahil kahit anong gawin niya ay hindi na babalik pa ang kanyang ama. Tatay, balik ka na! Ayoko na ng debut kong ganito lang. Dapat sinabi mo agad eh. Maintindihan ko na naman eh. Tatay, sorry. Niyakap ni Chana ang walang buhay niyang ama. Tatay, gising na para makabawi ako. Tatay ko! Tatay ko! Tila lahat ng pagsisisi ay nagawa ni Chana. Hindi niya lubos akalain na ganito ang sasapitin ng ama dahil lang sa pagiging sakim niyang anak. Tatay, magtatrabaho na ako. Ako na lang mag-work para may labas din kita. Bumalik ka na, tatay. Wala na akong kasama kapag iniwan mo ako. Pagmamakaawa ni Chana sa ama. Tatay ko, sige na po. Sobrang mahal na mahal kita eh. Sorry kung hindi ko nasabi at naparamdam noong buhay ka pa.
Kahit alam ni Jana na wala na talaga, patuloy pa rin siya sa pagmamakaawa. Nagmamakaawag magmulat muli ng mga mata ang kanyang ama. Punong-puno ng pagsisisi si Jana. Kung alam niya lang na ganito ang kalalabasan, sana ay naging mabuti na lamang siyang anak at sinulit ang buhay kasama ang kanyang mapagmahal na ama. Hanggat buhay ang inyong magulang, iparamdam mo sa kanyang mahal mo siya at makontento sa ginagawa nito dahil may mga bagay na hindi na maibabalik pa kahit anong pagmamakaawa mo. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!